Markets with Trader Al. Hi traders! Tonight, market review tayo ni Bitcoin from long-term to short-term perspective. As of now, dito tayo sa monthly time frame ni Bitcoin. As per technical analysis nga, once yung resistance na break, pwede itong resistant na to, itong area na yan, itong area na to, maging support. Itong break na to, pwede itong gawing support and then pump. Continue itong upside move. Price natin, nagkaroon tayo ng ranging nung na-break niya itong all-time high natin. Ranging siya from the month of March until now. Once this is broken, itong yung range na yan, pwede tayong makakita pa ng price, pwede pang bumaba. Dito sa, ma-feel niya talaga itong fair value gap dito sa monthly time frame natin. Ang fair value gap dito na nakikita ko from 58K to 49K. Pwede pa ma-feel ni Bitcoin yan. Pero depende. Baka pwedeng gawin ni Bitcoin, kinuha lang yung liquidity dito. Kasi ilang buwan to? 1, 2, 3, 4 months. Pwede niyang kuhain yung liquidity dito sa below. Itong area na yan. Itong area na yan, pwede niyang kuhain. And then pump, mag-close inside the range. Once close, pwede nating sabihin na deviation ito. Nag-sweep lang ng liquidity and going up to the other extreme ng range, which is ito. Ayan. Play lang yan. Magpi-play lang ng ganito. Until proven na na-break niya na talaga ni Bitcoin yung range high. And then, continue yung upside move. Makakita tayo ng mga higher prices ni Bitcoin. Yan yung mga gusto ng investor. Makakita pa ng mga higher prices ni Bitcoin. Dahil papasok yung pera. Once pumasok yung mga investor, yung mga big players dyan, magpo-flow na yung pera add to other altcoins. Going down to weekly, medyo mabagal internet. Ayan. Going down to weekly, meron tayong swing move dito to upper side. Still, si Bitcoin, ilang weeks na to? Itong area na yan. From March, yung move niya na yan, I still believe na correction lang ito ng ating swing up. Nandito tayo ngayon sa 50% ng ating swing, which is a good area to buy na nga. Ayan. Pwede rin ang gawin ni Bitcoin, itong demand area na to, itong demand zone na yan, itong red candle na yan, gawin niyang bouncing area. Ayan na nga, touch niya na. And then going back to the range ng March. Then we can say that this is a deviation once na yung price pumunta na dito sa taas. Yeah. Last week nga si Bitcoin, nagkaroon siya ng down move. A strong down move dito papunta sa baba. A good close na rin para sa weekly candle nito. Which ngayong week na to, nagkaroon tayo ng pause sa market. Walang kinukuha na liquidity from last week high to last week low. Inside bar ang pag nag-close ito sa Monday nga ba ang close? Yes.
'Pag nag-close ito sa Monday, ta's ganito pa rin yung itsura niya inside bar, we can expect na yung price maglalaro sa area na 'to. Pero once yung price kumuha ng liquidity dito from below ng last week low, and then close inside, we can target this high. Ah, going down to my main time frame para paghanap ng aking mga trade, mga scalp lang. Pero intraweek kasi yung mga ginagamit ko pang trade eh. Intraweek. Kaya yung mga trade ko tumatagal ng 2 to 3 days. Mabilis na yung 1 day. 1 day. Itong nakaraan nga na stop out ako kay Bitcoin. Mabilis lang, wala pa nga isang araw. Stop out na. Pero ayos lang. Maintain pa rin natin yung ating risk tsaka ano, yung pagiging consistent natin sa ating strategy. Ito na nga, meron tayong range high dito, meron tayong range low, the equilibrium, the 50% of the range, at nandito tayo ngayon sa area ng range low, below ng range low. For now, nagkaroon tayo ng sweep dito ng last low. Itong area na yan, na-sweep na natin yung area na yan. And si Bitcoin, naglalaro sa range nito. Itong down move na to, nagkaroon tayo ng break of structure, and then si Bitcoin, nandito sa area na yan, naglalaro yung price. Kaya ngayon, maghahanap tayo ng trade papunta sa baba dahil ang trend natin ay going down. Kaya trade with the trend nga. Ang ginagamit ko pang trade, ICT concept. Siyempre, natutunan ko lang sa YouTube. May influencer rin ng mga other professional traders, yung mga magagaling sa ating YouTube. At lalo na si ICT. Kaya, ngayon, kumuha ako ng trade dito sa ating H12 fair value gap. Dahil nagkaroon tayo ng SFP dito sa area na yan, dito sa premium area natin, and nandito rin tayo sa PJ Ray ng fair value ng ating premium area. Kaya mataas na rin yung possibility, dinadagdagan natin yung confluence natin to trade lower. Ayan. Kaya itong PJ Ray na nakita ko, meron tayong fair value gap dito. Itong area na yan, fair value gap. Meron rin ditong fair value gap. And meron tayo syempre yung OB, order block. For now, I take this trade. Kumuha ako ng trade dito sa area na to target lower prices. And then, using the fair value gap, here, nagkaroon tayo ng swing failure pattern. Dahil itong last high natin, na break, and then yung price bumalik agad sa area ng dito. Yan. Bumalik ulit dyan. Di ba? Once may high tayo, then nag-break, then pag bumalik dito, using the PJ natin, yung fair value gap, mataas na possibility na yan to trade lower. Ayan. Siyempre, take mo lang yung, once may setup ka na pasok sa strategy mo, i-take mo lang. Dahil, siyempre, hindi natin alam kung tama ba or mali yung trade natin. Malalaman na lang natin once ma-take natin yung trade.
And then yung market, i-sho-show niya yung result. Dahil wala naman 100%, kung mali ka sa trade mo, then tanggapin mo, i-data mo, i-journal mo, pag-aralan mo yung journal mo, yung yung trade na yun. Ano yung mga pwede mo pang i-improve para sa iyong strategy or kailangan mo konting tweak sa nabuo mong strategy. Dito nga tayo sa fair value gap, using this SFP, nag-close ulit dito, going down ako sa lower time frame. Ito. Using yung mga criteria ko sa aking pagtitrade. Dapat magkaroon tayo unang-una ng stop run. And yung stop run, ito. Itong last high na to, na yung Bitcoin, kinuha niya yung nagkaroon tayo ng sweep, ng liquidity run. Ito, stop run na nga. And then, dapat itong stop run na to, mag-cause siya ng market structure shift. Or sinasabi nila na breakout structure. Pero yung term na breakout structure na ginagamit ko, once continuous yung trend. Pero ito ngayon, nagkaroon tayo ng market structure shift. Dito nga sa baba, itong last low niya, before ng liquidity run na break. Ayan. Kaya using yung idea na external range liquidity, kukuhain niya yung sunod ay internal range liquidity. Kaya ayan, nandito tayo. Once na nakuha na yung external range liquidity dito, maghahanap ako ng mga internal range liquidity. Ano ba yung mga internal range liquidity? Ito yung mga fair value gap, yung mga order block, ayan. Tsaka syempre, hahanapin mo yun dito sa premium area. Dahil nga, pababa tayo, naghahanap tayo ng short term, ay ng short trade. Dito, limit order ang ginawa ko dito dahil syempre, hindi naman ako oras-oras o may time sa pagtingin ng market. Kaya nag-short order ako, ng limit order ako dito sa sweet zone banda. Ito yung sweet zone, yung 61.8, 70.5, 78. Ito, goods na tong optimal trade entry. Yan yung term ng mga ICT traders na diyan maganda mag-trade. Yung area na yan para kumuha ng trade. Where dito nga tayo sa premium. Ayan. Ang short term ay nag-limit order ako dito. Ngayon, yung price nagkaroon nga ng reaction. And now, price is moving up. Maganda nga dito dahil yung stop loss ko nandito sa pinakataas kung saan nagkaroon tayo ng liquidity run. Kaya, antay na lang tayo kung i-stop ba tayo ng market or ang gagawin niya dito, itong iyang high na yan, mag-close dito, SFP na yan, parang binibigyan ka pa, ay parang sa strategy mo, maganda lang tingnan yan. Para once nag-close dyan, going down, parang diretso. Parang masasabi mo yung swing failure pattern. Di ba? Pero good, ano na rin yan. Good trade na rin yan kasi pasok na ito sa criteria ko eh. Itong trade na to. Yung setup na yun, pasok na to sa criteria ko. Kaya tinik ko dahil sayang yung data na makukuha mo para sa journal mo. Kaya yun. Kadalasan yung trade ko talaga limit order. Dahil hindi ako, once na kasi yung price nandun na sa area, hindi ko na siya mabantayan ng oras-oras. Dahil yung per candle nito 1 hour, medyo matagal na. Dahil ano rin ako, may day work din ako. Kaya limit area lang yan. Tapos ilagay mo lang yung stop loss sa tamang area rin. Yung invalidation na ng idea mo. Then target ka dito ng mga low
yung last low ng market. Ito. Ito yung target para makakuha tayo ng 3.20 minimum ng 2 to 1 risk reward. Good na ito. Ito tumatagal yung mga trade na tumatagal to ng mga 2 to 3 days intra-week. Kaso ngayon, Saturday na nga tayo ngayon. Ayun, close na yung sa New York. Pero ito, maganda dito. Yung crypto, 24/7 mo i-trade. Pero yung volume kasi ng karamihan, medyo yung mga smart traders, yung mga big players, naglalaylo na pag end of the week na. Tsaka start yan sila ng trade sa ating Philippine time, mga Tuesday. Ayan. Then, i-review pa natin yung ibang trade na kinuha ko. Ayan. Dito tayo sa BNB. Ito rin, limit order din ito eh. Nagma-maximum na ako ng 3 positions. Open. Yan. So ngayon, same strategies to rin. Para consistent tayo. Diba? Still, dito sa 12 hours ni BNB, yung price natin, still moving down. Yan. Recently lang nga nagkaroon tayo ng break of structure dyan. Ngayon, hanap ako ng trade dito sa ating PGRA sa premium area to target down. Nagawang down move naman. Yan. Okay. Dito, itong swing na to, hanapin ko yung premium, ipa-plot ko yung Fibonacci, tapos yung customized na ng premium, tsaka yung discount ko. Dito nga, ito yung area ng ating premium. Sa premium yan, hanapin ko yung mga PGRA. Unang-una dyan, itong order block. Itong last up move. Bago itong break ng structure. Ito, ano na to? Ayan. Itong last up move na yan. Last candle na yan. Then, yung break of structure. And then, sunod yung fair value gap dito. Itong area na yan, fair value gap. And then, itong area na yan, fair value gap. Which is above siya ng 50%. At nasa premium area rin yan. Kaya, ayan yung area na yan. Diyan ka maganda kumuha ng trade. Dahil mataas yung possibility, mataas din yung confluence. Diba? Makikita nyo, same sa Bitcoin. Nagkakaroon tayo, masasabi natin as of now na correction move ito kasi ang bagal niya. Hindi katulad pag once yung nasa trend tayo, yung price, once gumalaw sa kanyang trend, base sa kanyang trend, mabilis. Kaya nyo yung swift move niya, no? Ang bilis. Kaya ngayon, compare mo yan kung ilang oras to, base dito. Ang tagal ng price bumaba. Ay, ang tagal ng price pumunta sa taas. Kaya masasabi ko na ang price correction tayo. Nagko-correction tayo to trade lower prices pa. Ito nga, last, okay, ayun. Medyo mabagal ang internet. Dito nagkaroon tayo ng high to last. Dito. Itong high na yan. Inaantay ko magkaroon tayo ng yung price, pumasok dyan, mag-entry, and then bumalik ulit dito sa area nito, sa baba ng high na yan. Once yung price bumaba na dyan, masasabi ko na swing failure pattern siya hanggat hindi na bibreak itong high na to. Swing failure pattern siya, tapos go down yan, target ka ng mga lower prices. Kaya nga, nandito tayo ngayon, yung price, pumasok dito,
and then bumalik, ayan, tumitingin ako sa aking 1 hour time frame kung saan ako kukuha ng trade, kung saan ako mag-e-execute ng trade. Pasensya na. Pag ano talaga, trade ka talaga, medyo magulo yung price. And now, dito, ito nga yung SFP natin, ito yung last high, SFP, swing failure dito, then go back dito. Hahanap na ako ng check ko na yung criteria ko to take the trade. Unang-una, check ko kung nandito sa area na yan, magkakaroon ba tayo ng liquidity run or pagkuha ng pera or stop runs. Ito nga, meron tayo dito. Ito yung mga last high natin. Nagkaroon tayo yung price breakout and then bumalik agad. Which is masasabi ko na nagkaroon tayo ng mga stop run. And then, ang maganda pa dito, itong last low na to, na-break niya. Ito, kikita mo yung price nandito na sa area na yan. After ma-break yan, maghahanap na ako ng pullback sa ating premium area using yung mga pizza ray. Ano bang nakikita ko ng mga pizza ray dito? Itong order block dito, itong last up move bago itong break na to. Bakit yan? Kasi pwede mo sabihin itong area na to, itong mga last move na yan. Kaso ang problema dyan, wala siya sa premium area. Saan ka ba magsisell? Siyempre dun sa mahal. Vice versa dun sa buyer side, saan ka ba bibili? Siyempre dun sa discounted, di ba? Kaya using the my criteria, nagkaroon tayo ng stop run, market structure shift. Ngayon, hahanap ako ng pullback dito sa PGRA, which is the order block. Unang-una, ano rin, ang ginawa ko dito, nag-limit order lang ako. Kasi hindi ko mabantayan yung price. Anong araw ba to? Saturday ng hapon, may trabaho pa ako niyan. Sabi ko, pag hindi ko nakakuha itong trade na to, sayang. Ayun, kahit Saturday, trade tayo kasi sayang yung data. Yan. Ito now, still moving siya, ranging siya dito. May profit na tayo ng maliit dito. Pero ang target ko ito, 4 at 2, 2 is to 1 na trade. Minimum trade na yan. Which is sa high time frame ko sa 12 hours, parang scalping na rin yung ginagawa ko. Pero using the higher time frame, binibigyan ko pa ng mas mataas na confluence, di ba? Dito sa 12 hours, yung pababa yung trend natin. Kaya dito sa 1 hour, hanap ako ng short trade dito para mas mataas yung confluence natin. Ayan. Ang ganda pa dito, kunyari, nababantayan ko yung trade ko. At nagkakaroon nababantayan ko. Once na pumunta yan dito sa area ng pizzeria ko, hantay mo na ako magkaroon ng high dito. Magkakaroon ng high. Yan. Once nagkaroon niya ng high, gusto ko yung price, mag-break niya yan, tapos biglang balik dito. Ngayon yung good entry na rin yan. Magandang entry na rin yan. Itong area na yan. Diba, tinan mo yung price. Nagkaroon tayo ng dito break and then bumalik. Nag-close dito yan sa below ng high na yan. Papasok na yan ako dyan. Yan. Tapos yung stop loss ko dito syempre kung saan yung high, kung saan nagkaroon tayo ng stop run yung pinakatuktok niya. Target ako ng mga low dito. Yung mga minimum ng 2:1. Kaya yan. Pero syempre, hindi tayo laging tama. Antay tayo kung tama yung idea natin based sa ibibigay ni market sa future movement niya.
Ayan, magandang setup na rin 'to, magandang criteria na rin. Ang sunod ito matagal ko na 'tong na-trade, eh. Ano ba siyempre patience lang, antay lang tayo. Nagkaroon na tayo ng ano dito, eh, ng gain pero siyempre stick tayo dun sa idea natin na once yung nakapag-entry ka, may mga trade management na criteria, sundin mo na lang bago ka mag-take ng profit. Hindi ka dapat paiba-iba ng strategy. Ti-tweak ka 'pag nagkaroon ka na ng enough data na itong strategy mo na consistent ka ng how many trades, mga 100 trades, pinulit-ulit mo na, makikita mo naman kung ano yung dapat mong i-tweak doon. Dito tayo sa link, siyempre nandito tayo sa range low, yung cautious tayo dapat hindi tayo nagte-trade ng big positions too para sa short dahil ito yung buyer's area 'to, yung range low na 'yan, ayan. Pero dahil ang price natin still moving down, hanap tayo ng price na pababa. Ito, hindi ko na nga dito. Yan, nagkaroon tayo ng break of structure dyan. Once na-break yan, syempre hanap tayo ng area dito sa premium kung saan tayo pwede mag-trade lower. Dito sa ating mga PGRA, dito nga ito, nilagyan ko na ng breaker yan. Kasi nga fractal naman yung ating strategy. I mean, fractal kung ano yung nakikita mo na prices from higher time frame, makikita mo rin yan sa lower time frame. Kahit saan time frame, makikita mo yan. Ito nga, nagkaroon dito, itong half move na to, kala ko ano na to eh. Kala ko magtutuloy-tuloy na to eh. Itong yan, going up. Ay, yung itong nakuha ng liquidity, kala ko may-break yan na to, kaso hindi eh. Nagkaroon pa tayo, binigyan tayo ng malinaw-linaw na setup dito. Itong last move na to, karoon tayo ng stop run. After stop run, nagkaroon tayo market structure shift. Kaya nahanap tayo ng trade sa pullback niya dito sa premium area. Ang nakita ko dito, itong breaker na dating order block to. Ayan, na dating order block, naging breaker na. Ayan. Ang ganda nito eh, itong SFP na to. Targetin itong area na yan. Punta tayo sa 1 hour kung ano ba yung nakita kong criteria dito. Okay. Ito sa akin ano. Dito late na to eh. Late na pumasok na ako kasi anong araw ba to? Monday, hindi ko na nabantayan. Puro ano na yan eh. Once, yung itong week na yun talaga mahirap na bantayan. Late entry na ako pero syempre nilagay ko yung stop loss ko sa tamang area. Kasi makakuha pa rin naman ako ng 2:1 dito eh. Targetin itong last order block dito, itong demand zone dito. Diba SFP, dito tayo sa 12 hours. Wait, medyo mabagal ang aking internet. Dito tayo sa 12 hours. Ito nga, na-touch yung breaker, yung supply zone natin. Kasi ito yung last high. Once touch niya yan, tapos close dito, yan, good to entry na yan sa lower time frame. Yan, ito yung high niya na yan, di ba, sa 12 hours. Nag-close dito, kasi hindi ko nga nabantayan. And then, stop loss dito. Kung nabantayan ko to, kuha na ako. Pwede na akong mag-target dito eh, kasi hindi. Nangyari, nakita ko, late na, sayang. Kaya pumasok na ako dito. Itong area na yan. Yung expect ko, yung price, mag-trade pa ng lower.
targetin itong demand zone na 'to, itong order block, 'di ba ito break of structure, ito yung order block last down move, ayan, target ko 'yan. Ngayon antay tayo ng price kung anong gagawin niya. Yan, ito 3 trades lang 'to, maximum lang ako ng 3 trades. Calls niyan parang per trade ko 1% lang yung mawawala sa capital ko 'pag natalo ako. Which is 'pag itong tatlong trade na 'to natalo, 3% lang. Hindi masakit sa akin yung capital ko. Puwede ko pang magamit, 'di ba? Hindi siya nauubos agad sa isang o 5 trade, 10 trade. Ano lang, manage lang ng iyong risk. Dahil ito, may mga ano pa ako dito, mga market review. Dito masasabi ko yung price, once na nag-reclaim yan and then pull back, pwede na tayong mag-target dito ng ating mga EQ, range high. Pero medyo ano pa medyo malayo pa As of now, yung last high natin dito sa move na 'to, sa swing na 'to, ang last high natin kasi dito para dun sa ano, para sa akin, sa perspective ko, kailangan mo ng ma-break 'yan bago ako mag-shift ng papuntang long bias ako. And then, once break 'yan, siyempre hanap ka ng trade. Itong dating resistance na 'yan magiging support, hanap ka ng trade, SFP. Once SFP, ayun, trade ka higher. Target mo yung EQ to range high. Sa long term perspective 'yun ha. Pero siyempre, yung ginagamit ko na pang trade, ICT, pang scalping lang. Hanap lang ako sa intraweek kung ano yung pinapakita ng market. Kasi dito may mga liquidity, may mga pera dito, liquidity. Yung liquidity is pera lang rin naman 'yan. Ayan, liquidity yan. Yung range high na yan. 'Di ba? Puwede rin kasi ang gawin ng market dito, masabi na nating break ito, yang area na yan, break yan ng range low. Masabi na pullback yan dito and then go pa ng lower prices. Kasi dito meron pa yan ditong liquidity. Hindi niya talaga ito na-touch itong demand na 'to. Baka puwede pa niya 'tong kuhain. Yung liquidity dito, puwede niya pang kuhain bago ito mag-pump papunta dito sa taas. Yan. Para sa dalawang bias ko para mag-long ako, kuhain yung liquidity dito. Ayusin natin. Yan. Kuhain yung liquidity dito, magkaroon ng market structure shift. Then, yun, pwede ako mag-trade to higher prices. Pwede rin yung price, itong move na to, pwede na magdire-diretso yan, ganyan. And then, look for the discounted price and then target mo yung mga pera dito. Yan. Pwede rin ang gawin ng price. Maglaro sa range na yan. Kuha ng liquidity dito. And then reclaim inside the range. And then, yun. Laro sa range. Trade ka lang levels to levels. Thank you. This is Trader Al for your markets with Trader Al.